Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ikapitong yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Gabi na nang marating ni Gab ang bahay ni Camille dahil sa traffic. Kaagad itong bumaba ng kotse at kumatok sa pinto. Nakabibinging katahimikan ang sumagot sa kanya. He knocked at the door again at sa wakas ay nagbukas ito. Tahimik lang si Camille and her silence was killing him. Gusto niyang sabihin dito kung anong nararamdaman niya, pero anong sasabihin niya? Ni hindi nga siya sigurado kung anong nararamdaman niya. And judging by Camille's forbidden expression, she certainly wouldn't appreciate it if he'd told her anything. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating mga kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ikapitong yugto ng ating kwento, Pangarap Ko'y Ikaw. Sabi mo nakuha mo ang account, she finally said but she'd clung onto the door. Hindi pala. Nagsinungaling ka sa akin. Oo, hindi ko nakuha ang account, pag-amin niya. Pero hindi na mahalaga yon. Kasalanan ko, dapat hindi ako sumama sa'yo sa Star City. Camille, wala kang kasalanan, ako ang nagyaya sa'yo roon. Pero kung hindi ako sumama sa'yo, hindi ka sana tumuloy doon. Hindi sana nagkaaberya. Dahil doon umayaw sila sa project, di ba? Ewan ko, saka wala na akong pakialam kung hindi ko nakuha ang account. Basta ituloy natin ang kasunduan natin, I'll give you your resto bar. Ang kasunduan natin, pag nakuha mo ang account, hindi mo nakuha so our deal is off. Ibibigay ko pa rin ang resto bar mo, di ba tumingin na tayo ng pwesto? Tulong ang gusto mong ibigay sa akin at kailanman hindi ako tumatanggap ng tulong o awa. Akala ko ba ito ang matagal mo ng pangarap? Oo, pero hindi sa ganitong paraan. Saka hindi magandang umpisahan ng isang negosyo na sinimulan sa pagsisinungaling. Ganyan ka ba sa negosyo mo? Hindi siya nakaimik. See, hindi ka na nakapagsalita. Tama ang daddy mo. Anong sinabi niya sa'yo? Usisa niya. Marami. Pero alam ko na ang karamihan dahil nakasama na kita kahit sa maikling panahon lang. Ang nakakabahala lang sa narinig ko ay ang hindi pagkakatuloy ng project. At kawawa lang daw ang babaeng papatol sa'yo. Sinabi niya yon? Bakit daw? Dahil hindi siya kailanman magiging priority mo dahil negosyo lang ang iniisip mo. Anong sinabi mo? Sabi ko wag siyang mag-alala sa bagay na yon. So sinabi mong hindi ka interesado sa akin kundi sa pondong ibibigay ko? Sinabi kong hindi na ako interesado kahit sa pondong ibibigay mo. Pero bakit? Sariling pera ko naman ang gagamitin ko, hindi pera ng kumpanya. Walang kinalaman si daddy dito. Bakit ayaw mong tanggapin ang offer ko? Dahil mawawalan ako ng respeto sa sarili ko. Pero nakahanda kang tanggapin ang offer ko before. Anong pagkakaiba ngayon? But even as he asked the question, alam niya kung ano ang pagkakaiba nun. Dapat talaga sinabi niya na rito ang totoo. Pero dapat ding hindi nakialam ang daddy niya. Dapat hindi nito kinausap si Camille. Pero siguro kahit pa nagsabi siya rito ng totoo, tiyak niyang tatanggihan din ni Camille ang alok niya dahil may prinsipyo ito. Alam mo, siguro tama ka. Hindi magandang pondohan ng isang resto bar. Di ba yun ang sinabi mo sa akin noong nagpunta ako sa opisina mo? Noon yun, dahil hindi pa kita kilala noon, hindi ko pa alam kung gaano ka kasarap magluto at kung gaano ka kadeterminado. Oo, determinado ako noon pero determinado na ako ngayong wag tanggapin ang pera mo. I'll still have my resto bar pero hindi manggagaling sa'yo ang pera. Hindi kita hahayaang gumastos sa isang negosyo na wala kang tiwala noong una. Naguluhan ka lang dahil kay daddy. Saka na lang tayo mag-usap. But he wondered kung kakausapin pa siya nito. So anong plano mong gawin ngayon? Tanong niya bago nito tuluyang naisara ang pinto. Babalik ako sa Master Cater.
Babalik ako sa pagiging clown o Cinderella. Mag-iipon ako ng pera para sa resto bar ko. Hindi ko na kailangang manggamit ng iba. At tuluyang isinara na nito ang pinto. He felt as if she had closed the door on him forever. Pakiramdam niya, para siyang kabanata sa buhay nito na tinapos na nito at hindi na babalikan pa. Isang libro na ipininid na nito at hindi na muling bubuklatin pa. Lulugulugong sumakay siya sa kotse niya. His cellphone was ringing incessantly. A quick glance at the screen told him it was his father calling. Ayaw niyang kausapin ito, kaya hinayaan lang niyang mag-ring iyon. But the call became persistent. Naiisip niyang hindi naman niya pwedeng iwasan ito. After all, he is his father. Kaya minabuti niyang sagutin ang tawag nito. Yes, Dad. Walang emosyong bati niya. Son, are you okay? There was a genuine concern in his voice. I'm fine. Look, son, I'm so sorry. Hindi ko talaga dapat kinausap si Camille. Sana hindi ako nakialam sa inyo. Sana hindi niya nalaman na hindi mo nakuha ang account. Nahinuha marahil nito na nagkausap na sila ni Camille. Okay lang, Dad. Tiyak na malalaman din niya. Hindi naman sa nanghihimasok ako sa buhay mo. Pero gaya ng paniniwala natin dati, hindi talaga magandang negosyo ang resto bar o fast food. Kahit nga ang mga malalaking fast food chains ay nagsasara ang ibang outlets. Alam ko, Dad. Pero kung gusto mo talagang i-finance ang resto bar niya, bahala ka. But you don't have to use your own money. Pwede mong idaan sa kumpanya. Basbas nito. Thanks, Dad, but it's too late for that. Ayaw na akong kausapin ni Camille. She doesn't trust me now. Ang tingin niya sa akin, isa akong sinungaling na tao. He waited for his father to explode. But surprisingly, he remained cool. You might be a shrewd businessman pero hindi ka sinungaling, son. But I lied to her. Hindi ko sinabi ang totoo tungkol sa account. Dahil gusto mong ituloy na pondohan ang resto bar niya. At ayaw niya yon. Bakit ayaw niya? His father snorted. Di ba yun ang gusto niya? Dahil si Camille ay may prinsipyo. We had a deal. Popondohan ko ang resto bar niya kung makukuha ko ang account. But I didn't. And also, I didn't tell her the truth. So what are you going to do now? Back to work. Move on, find another account, do another project, and hindi nito na ituloy ang sasabihin. And his father prodded. And forget everything. Forget about Camille. Kaya mo ba? Kakayanin ko. Pipilitin ko, Dad. Camille opened the front door and stood in the shadow to watch Gab drive away. Kanina, pinigilan niya ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. She had refused to give vent to her grief. Pero ngayon, hinayaan niyang tumulo ng tumulo ang kanyang mga luha. Buti na lang nakaalis na ito bago tuluyang nalaglag ang mga yon. Blinded by her tears, sinundan niya ng tingin ang kotse ni Gab hanggang tuluyan na yung lumiko sa kanto. Pakiramdam niya, yun na ang huling makikita niya ito. She felt as if he's taking away a piece of her at hindi na siya muling mabubuo pa. But why is she grieving? Ano ang iniiyakan niya? Para saan ang mga luhang yon? Pilit niyang isinasaksak sa kanyang isipan na ang hindi pagkakatuloy ng resto bar niya ang dahilan. Pero sino ang niloloko niya? Aminin man niya o hindi, si Gab ang iniiyakan niya. Dahil hindi na sila magkikita. Their deal was off, kaya wala nang dahilan para magkita sila. Hindi talaga niya matatanggap ang inaalok nito. She wanted her resto bar badly but not out of pity. She's too proud to accept any charity, especially when it comes from Gab. Sayang, they had a good start. Everything was going well. Things were looking good ahead of them. Pero sa isang iglap, parang bulang naglaho ang lahat ng yon. Kaya siya umiiyak. Iniiyakan niyang hindi na niya makakasama si Gab sa pagbuo ng kanyang pangarap.
Iniiyakan niyang hindi natuloy ang pagbili nila ng pwesto sa Manila Bay. Iniiyakan niyang hindi na niya makikita si Gab kung paano niya gagawing palakihin ang pwestong yon at punuin ng tao. Mananatiling pangarap na lang ang lahat. Mabuti na lang at naisipan niyang puntahan si Gab sa opisina nito kanina. She had sensed that something was not right, na may tinatago ito sa kanya. There wasn't a festive atmosphere when she got there. Hindi ba dapat nagsasaya ang mga tao roon kung nakuha ng mga ito ang account? At nalaman nga niya kay Mr. Ledesma ang totoo, na hindi nakuha ni Gab ang account. Nanalason ang mga kliyente nito kaya nag-back out. Pati yon ay inilihim ni Gab sa kanya. Ang sabi lang nito ay nagkaaberya sa conference. Marahil, ayaw niyang makonsensya siya. So he lied to her. So he could give her the funding she needed. Of course, kung nagsabi ito ng totoo sa kanya, talagang hindi niya matatanggap ang offer nito. Okay lang sana kahit hindi natuloy ang resto bar niya. At least, they could have remained friends. Hindi sana naging ganoon ang paghihiwalay nila. Ang sabi pa ni Mr. Ledesma, playboy daw ang anak nito. Kaya wag daw siyang magkakamaling ma-inlove kay Gab. Sindalas daw ng pagpapalit nito ng kotse ang pagpapalit nito ng babae. Di nga ba't ganon din ang sinabi sa kanya ng mga katulong niya sa kusina na sina Iway at Lovely? Pero higit siyang nasaktan sa sinabi nitong ibibigay nga ni Gab ang pondong kailangan niya pero tiyak na may hihingin itong kapalit. Dahil hindi raw ito ang tipo ng taong magpapalabas ng pera nang walang pakinabang. Kaya kung ayaw daw niyang masaktan ay makabubuting iwasan na niya ang anak nito, na kanya ngang ginawa. Sinimulan na niyang iwasan ito kaya ni hindi niya pinatuloy ito kanina. Ipinakita niyang galit siya rito. But deep inside, she wanted to comfort him. She wanted to wrap her arms around him. Gusto niyang aliwin ito sa hindi nito pagkakakuha ng account. She knew how he wanted that account badly. Partly, she blamed herself sa nangyari. Kung hindi niya kinonsinti ito sa pagpunta nila sa Star City, hindi sana nagkaproblema. But she can't go on crying over spilt milk forever. Her life has to move on, with or without Gab, with or without the resto bar. Kinabukasan, bumalik siya sa Master Cater. Wala namang alam sina Betty, Ashley at Alexa tungkol sa nangyari. Hindi alam ng mga ito ang tungkol sa deal nila ni Gab. Kaya wala siyang dapat ipaliwanag. The three were glad to have her back dahil may makakatulong na naman ang mga ito. To put it bluntly, may utusan na naman ang mga ito. May alila. Kaya balik na naman siya sa dating gawi. Kung noon siya ang nasusunod sa kusina ni Gab, sa Master Cater, siya ang tagasunod. Kung minsan, parang nagsisisi siya sa desisyon niyang tanggihan ng offer ni Gab. Tama ba siya sa naging desisyon niya? Gab wasn't actually giving her the money. Utang pa rin yun na kailangan niyang bayaran. Hindi ba siya nagpadalos-dalos sa kanyang desisyon? Kung tinanggap niya ang offer ni Gab, may sarili na sana siyang resto bar. Hindi ganong nakikisosyo pa rin siya kina Betty. Kung tinanggap niya ang alok nito, may sarili na sana siyang mga tauhan ngayon at hindi siya ang tumatayong tauhan ng tatlo. There were so many possibilities going on in her mind. Pero alam niyang ginawa lang niya kung ano ang tama. Hindi tamang samantalahin niya ang kabaitan nito. Malay nga naman niya kung magtatagumpay ang resto bar niya. Pag nagkataon, lalong malulugi ito kaya tama lang na nilayuan niya ito. Isinubsob ni Camille ang sarili sa trabaho. Kailangan niyang gawing abala ang kanyang sarili para madali niyang makalimutan si Gab. She thinks that by keeping herself occupied would be the easiest way to forget everything about Gab. Pagkatapos kasi nung gabing iyon, hindi na ulit sila nagkita at nagkausapan ng binata. Bakit ka naman pag-aaksayahan ng panahon nun? Special ka ba? Bulong ng isip niya.
Sumasagi din sa isip niya minsan kung may pagtingin din kaya ito sa kanya. Wala naman kasi itong sinasabi tungkol doon nung mga panahon na nagtatrabaho siya sa bahay nito. Maraming tanong na hindi niya alam kung ano ang sagot. Basta ang tanging malinaw lang sa kanya ngayon, nagmamahal siya kay Gab at sobrang namimiss na niya ito. Simula nang magbalik siya sa master cater, napansin niya ang pagbabago sa pakikitungo sa kanya ng kanyang stepmother at stepsisters. Kung dati, mag-isa siya sa lahat ng gawain, ngayon tinutulungan na siya ng mga ito. Camille, ako na ang bahalang maghugas nitong mga kaldero at kaserolang ginamit sa pagluluto, sabi ni Ashley nang minsan ay naabutan siya nito sa kusina. Ha? Sige, ikaw bahala, tanging naisagot niya. Ano kaya ang nakain nito? Bulong ng isip niya. Nakahiga na siya noon sa kanyang kwarto nang makarinig siya ng mahinang katok sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ang pinto, si Betty ang naroon. Medyo nagtaka pa siya at nag-isip. Ano kaya ang kailangan nito sa kanya? Maaari ba tayong mag-usap, Camille? Mahinahong tanong nito sa kanya. Nalilito man siya ay hinayaan niya itong makapasok sa kwarto niya. Naupo ito sa gilid ng kanyang kama. Betty, may problema ba? Tanong niya dito. Wala siyang maisip kung ano kaya ang pag-uusapan nila nito. Camille, umpisa ni Betty. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. Patuloy nito. Mataman lang siyang nakikinig dito. Alam kong hindi naging mabuti ang pagtrato ko sa iyo pati ng mga kapatid mo. Sana ay mapatawad mo kami. Naiiyak na sabi nito. Hindi niya alam kung anong isasagot niya rito. Sa tagal ng panahon na inalila siya ng mga ito, ni minsan hindi siya nagreklamo. Lahat ay tiniis niya. Bigyan mo sana kami ng pagkakataon. Mag-umpisa tayo ulit. Bilang isang pamilya, hayaan mong bumawi kami sa'yo. Patuloy pa nito. Tumayo ito at niyakap siya. Tuluyan nang lumaglag ang mga luha niya. Ramdam niya ang pagiging sincere nito sa mga sinasabi sa kanya. Yumakap na rin siya dito. Simula ngayon, mama na rin ang itatawag mo sa akin ha? Bulong nito sa kanya. O siya, sige na, matulog ka na. Good night. Pagpapaalam nito at saka lumabas ng kanyang kwarto. Nang makalabas na ito ay hindi pa din makapaniwala si Camille na darating ang araw na iyon. Kinabukasan, nagising siya sa mga katok sa pinto. Camille, handa na ang breakfast. Si Ashley at Alexa iyon. Naninibago talaga siya. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Nakangiting binati siya ni Betty. Good morning, halika na, kain na tayo. Maupo ka na dyan. Kasabay niyang naupo sina Ashley at Alexa. Ito ang unang beses na sabay silang kakain ng mga ito. Nang matapos silang kumain, kaagad niligpit ni na Ashley at Alexa ang mga pinagkainan nila. Sumunod siya sa kusina at akmang tutulungan niya ang mga ito nang magsalita si Ashley. Hayaan mo nang kami naman ang gumawa nito. Sorry Camille ha, hindi kami naging mabuti sa'yo. Patuloy pa nito. Sana mapatawad mo kami, naluluhang sabi nito. Hindi pa naman siguro huli kung mag-umpisa tayo ulit, di ba? Sabad naman ni Alexa. Halos sabay na yumakap ang mga ito sa kanya. At niyakap na rin niya ang mga ito. Sino ba naman siya para hindi magpatawad? Sagot ng isip niya. Napasukan sila ni Betty sa ganoong ayos. Aba, hindi niyo ba ako isasali sa group hug na yan? At napasugod na din ito ng yakap sa kanila. Maghapon silang nagbanding ng araw na yon. Walang katapusang kwentuhan. Napuno ng masayang tawanan ang kanilang sala. Ang sarap pala ng pakiramdam na magpatawad, feeling niya na buo ulit siya. Nagkaroon ulit siya ng pamilya. Si Gab kaya, naaalala pa siya? Bigla ay pumasok sa isip niya ang binata.
Every now and then, naaalala pa rin niya ito. At araw-araw ay namimiss niya ito. Hay nako Camille, hayan ka na naman, saway ng kanyang isipan. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Remember, when you forgive, you heal. And when you let go, you grow. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli po. Keep safe everyone and God bless.